Yo, good morning. Welcome back sa JTC. Ituloy natin yung topic natin sa array methods. Yung unang or yung previous video ko is tungkol sa map. Ngayon naman is tungkol sa filter. Sa filter, ibabalik na ito yung data base doon sa condition na ginawa mo. Ngayon, mapansin mo, ito pa rin yung sa previous video, yung sa map. Kasi, gagamitin pa rin natin to. Or pwede siguro gumawa na tayo ng bago. Kakopy ko na lang to. Para hindi magkaano. Copy ko na lang to kasi array pa rin gagamitin natin o i-ano ko na to, comment ko na sila para di nakalito. Ayan, kapangalanan ko dito sa baba ng filter. Ayan, pipaste ko dito yung kinapi ko. Ayan, person 1. Ito naman is person sa lang. Ayan. Ngayon dito sa persons, gagawa pa tayo ng another persons. May isang way para makapag-generate ka ng mga data. Tuturo ko sa inyo. Fake data lang naman kailangan natin. Gamit tayo ng Mokuru. Tama ba spelling ko? Ito, yan. Ngayon, ano bang kailangan natin data? Syempre, kailangan natin ng ID, first name, last name, email, gender. Alisin na natin itong IP address. Hindi natin kailangan yan. Siguro ito lang kailangan natin. Ilang data ba kailangan natin? Ano lang, 100 o 50. Masyado nang marami yung 100. 50 lang. Tapos ano natin to, gawin natin siyang JSON. Ayan, JSON. Tapos may preview to. Saan yung preview? Ito. Ayan, ito na siya, diba? Ano na siya, array object na siya. Pwede natin i-copy lahat to. Control, copy mula sa baba. Ayan, dami pala. Gawin ko lang 10, napakadami masyado. Ayan, tapos generate data. Ba't mo din-download? Preview, mali ako dun Yan, 10 lang. Ang dami masyado Copy. Balik tayo dito sa may code natin. Tapos gawa tayo rito. Ito, dito. Ipipaste ko na lang dito Yan, alisin ko to. Tapos pipaste ko na lang kung yung kinapi ko. Paste. Ayan. Dame. Dami. Yan, save. Dami niya, sorry. Tapos ngayon, gagamitin natin yung filter. Okay, ang reference natin, meron tayong ID, first name, last name, and email, and gender. So, ngayon, gamitin natin filter. Ang pangalan ng object natin is persons. Yan, tooldoc, filter. Ano ba si filter? Si filter, diba, gaya na sabi ko kanina, i-return niya yung isang copy ng object o isang data based dun sa condition na nilagay mo. For example, pinilter mo first name or ID na lang para madali. Pinilter mo ID, tapos ang condition yan kung kapareho ba siya sa number 10 or kung may ID bang number 10. Kapag ka true, i-return niya to. Ito ang i-return niya. Ganito ang format ng mangyayari. Yan, ganyan itsura. Yan. Hindi tama yung pagkaalagay ko. Pero ganyan yung itsura ng ma-return na data. So, testingin natin, Tapos, persons, alam naman natin plural siya. Kapag pinasok mo sa isang method, magiging singular kada isang iteration. 10 items, so 10 iteration mangyayari. Or 10 mapping yung gagawin niya sa loob. Para siyang gwardiya sa loob na iniisa-isa niya yung mga data. Arrow function siya. Curly braces, return natin. Tapos lagyan natin to ng pangalan. Kahit anong pangalan, tao, person. Pero syempre person na lang kasi yung plural natin is persons. Ito naman singular person. Isipin mo isa siyang guard. Tapos ito yung condition ito yung inutos mo sa guard. Like guard, hanapin mo yung person na to na merong ID na merong kapareho sa number 10. Ayan. Kapag kapareho, i-return mo o ibalik mo sa akin. So, save natin. Siyempre, di natin mga console log. Kailangan natin ipasok sa variable. Gawa tayo ng variable name dito. Pangalanan natin to ng cons filtered data. Filtered data. Yan. Kaya makokonsole na natin siya. Tama ba yung pangalan ko? Persons. Yeah, tama naman. Persons. Okay, console.log
filter data. Ayan. Save. Ito yung terminal ko, nilipat ko rito. Paano maglipat nito? Right click mo lang, panel position, pwedeng bottom, ayan, pwedeng right, ayan, pwedeng kahit ano. So ayan, node index.js, enter, 'di ba? Inutusan mo yung guard kanina, sabi mo, guard, mag-filter ka or mag-iterate or mag-map ka sa, for example, kulungan, no? Hanapin mo yung tao na yan na may ID number 10. Tapos ibalik mo sa akin. Ayan, binalik niya. Ito yon, sino ba to? Kelia. Wow. Si Kelia. Ngayon, paano kung guard, gusto ko naman i-return mo sa akin yung yung magmula 8 pataas hanggang 10, ganun. Pwede yun. Gagawin natin is greater than 10 or greater than 8 or equal to 8. Ayan, ibalik mo sa akin o ipakita mo sa akin yung mga person na may ID greater or equal sa 8. Save. Lagay natin dito, arrow up key, enter. Yan, binalik niya si 8 kasi meron tayong equal, ibig sabihin kapareho ng 8, tapos yung mga greater sa kanya, which is ito. Yan, binalik niya sa akin itong tatlo. Tapos ngayon, paano naman kung less than, hindi ko lalagyan ng ng equal para hindi ka pareho. Less than 5. So ang mare-return sa akin dito si 4 pababa. Hindi na yung 5, hindi kasama si 5 kasi nga nilagay ko lang less than 5. So control L natin ulit to, arrow up key. Ayan, mapapansin mo si 4 lang, 'di ba? Pero pag nilagyan ko ng equal, ibalik mo sa akin yung mababa o kapareho ng 5. Mas mababa sa 5, ganun. Control L, arrow up key, enter. Ayan, kasama na si 5. Kasi nga nilagyan natin ng equal. Ayan, ganyan si filter. Parang pinipilter mo yung isang data based dun sa condition. Ito yung condition na ginawa mo. Ayan, ID lang ginamit ko. Pwede naman natin i-access yung iba like gender. Ayan. Diba kanina ID. Ang gagamitin naman natin is gender. Ayan. I-return natin not equal or equal, ganyan, equal sa ito may dalawa tayong klase ng comparison, equal at saka identical. Yung identical tatlong equal, while yung equal lang is equal, dalawa lang na equal yun. Ibig sabihin na ito, diba, ano ba to, female, diba napansin nyo yung first letter uppercase dito sa is equal na comparison. Pwedeng maliit lang ilagay mo na letter like female, yan, maliit na letter F. Pero kung ginawa mo siyang identical tapos maliit pa rin yung letra, hindi gagana yan. Testingin natin. Alam ko di gagana yan kasi kailangan identical or parehong pareho. Testingin natin na control L, arrow up key, enter. Diba? Empty array ang ni-return niya. Pero kung gagawin kong big letter to, kasi nga big letter din yung mga nakaset dito, yan, i-return niya sa akin lahat ng female. Control L, arrow up key, enter. Ayan, mapansin mo, gumana, diba? Ngayon kung is equal lang ginawa ko, yan, gawin natin maliit ulit to, control L natin to, arrow up key, enter. Di gumana. So hindi pala gumagana yan. Okay, napahiya na naman tayo. Meow, 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 meow. At regardless, gawin nyo na lang ng ganito. Yan. Pwede naman, kung di kayo sigurado, pwede nyo naman gawin ganito. To lowercase. Yan, ibig sabihin, kung ano yung value ng gender, paliliitin niya, gagawin niya lowercase. Kaya kahit gawin mo na lang small letter to, gagana yan. Ba't ganyan mas spelling? Testingin natin, no? Control L, arrow P, enter. Yan, gumana. Yan, gumana siya. Tapos ngayon, paano naman yung mail? Yan, mail. Save natin. Yan, gumana din. Ito yung lahat ng mail. Ngayon, yung first name naman, yung email, kaya na bahala dyan. Paglaruan nyo na lang siya. So, ito lang yung karugtong. Ayan lang. Thank you.